sa remain standing at magbasa po tayo ng Biblia. That's God's been good. Amen. Dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin, kaya tayo narito. Amen. Malakas pa rin yung echo. Ba't nag-e-echo? Leviticus chapter 19. Very familiar passage in the book of Leviticus. Leviticus 19 and verse 2. Are you there? The Bible says, "Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." It is a command from God. Be ye holy, for I am holy. Let's proceed to the book of 1 Peter chapter 1 in verse 16. Ito inayudahan ni Pedro sa kanyang sulat, sa kanyang epistles in 1 Peter chapter 1 verse 16, because it is written from the book of Leviticus. No? From the Old Testament time, it is written, "Be ye holy, for I am holy." So ang pag-uusapan natin ngayon yung sinend ko sa inyo kaninang umaga na principle from the Word of God. Now, the only God's intention for His own people is for them to live holy. That's the main thing. No? The only God's intention for His own people is for them to live holy. To live a holy life. To live a holy living. Yan yung pangunahing intensyon ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, ng kanyang mga sariling tao. No? Mamuhay ang mga tao niya ng merong kabanalan. So, be holy, for I am holy. Amen. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa gabing ito na muli niyo po kaming dinala, Panginoon Diyos, sa inyong bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pangunguna po sa amin. Salamat po sa paggabay. Salamat po, O Diyos, na meron kaming muling pribilehiyo para kayo po ay sambahin. Pribilehiyo na para muli kaming matuto mula sa iyong mga salita. I pray na patuloy po kaming gabayan sa pag-aaral namin ito. Kayo po, O Diyos, na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang kanya-kanya naming Biblia at gamitin niyo po ang inyong lingkod. At naman pong maunawaan po namin sa iyong mga salita ay maisabuhay po namin. O God, maraming salamat po. Naway patuloy po namin kayo mataas, marawalhati namin sa gabing ito. At abutin mo po ang pangangailangan po namin. Maging aming mga kapatiran na sa kanilang tahanan. God, please makarating po ang inyong mga salita ng maliwanag. At wag mo nga hayaan, Panginoon Diyos, magkaroon ng internet problem or audio problem, Panginoon Diyos, hindi po makarating ng maliwanag inyong mga salita sa inyong mga anak. O God, please abutin mo po ang aming pangangailangan sa gabing ito. God, maraming salamat po sa pribilehiyo kami pinagsama-sama niyo sa iyong gawain at kami po may kalayaan sumamba po sa inyo at maglingkod po sa inyo. God, salamat, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung meron po kayo nakikitang bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Alright, ang ating pag-aaralan ay hindi siya strange, hindi siya bago. No? Paulit-ulit natin itong naririnig sa pulpito. These words, these fine words. No? Kaya nga, ito ang pangunahing layunin ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak, yung kanyang mga tao ay mamuhay
ng may kabanalan. No? Of course, yung book of Leviticus, this is the handbook of the Israelites. Ito yung handbook ng Israelites. No, ito'y binigay ng Diyos sa Israel, no? Sa bansang Israel para maging gabay nila sa kanilang pamumuhay, para sila ay mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. So ganun pa man, bagamat meron na silang book, meron na silang book of the law. Tangan-tangan nila mula pa lang dun pa lang sila sa wilderness. Bago pa sila pumunta sa promised land. Hindi pa rin sila makasunod-sunod sa panuntunan ng Diyos. No? Kaya nga, ganun pa rin ang tagubilin ni Pedro sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Kristiyano na ang kausap niya dito. And his purpose is to encourage them. No? Kasi itong mga Kristiyano ito, they're suffering from persecution. Kaya ang kanyang encouragement ay magpatuloy lang. Mamuhay ng merong kabanalan. Kasi alam niyo ba yan ang pangunahing problema ng mga Kristiyano? No, pag nawala na sila sa church, parang mawawala yung kanilang pagiging Kristiyano. Amen. Pag wala na yung kabady nila sa church, mawawala na rin sila. Kapatid, meron tayong individual commitment sa Panginoon. May kanya-kanya tayong pagkatawag kung bakit tayo naririto. Hindi dahilan kay brother or sister kaya ka narito. Yun ay ang dahilan ay ang Diyos. Diyos ang naglagay sa iyo. Huwag mo hayaang Diyos ay alisin ka ng Diyos dahil nagpapasaway ka. Ako po yung nag-walk-in lang po ako sa church, kaya walk out din po ako ngayon. Hindi po totoo yun. Kung kaya ka narito, pinahintulutan ng Diyos na makarating ka rito. Kaya nga nakakalungkot na habang nandito ka, ay hindi ka lumago sa salita ng Diyos. Are you listening? Nakakalungkot isipin na habang ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, ikaw pa yung naging gutom na gutom sa salita ng Diyos. Amen. Naramdaman mo na ba yung kain ka ng kain pero hindi ka nabubusog? Sino hindi pa nakaramdam noon? Taas ang kamay. Oo, hindi pa daw nakaramdam si Tutoy. Yung kain ng kain pero hindi nabubusog. No? So, alam mo ba ganyan ang kalagayan natin ngayon mga Kristiyano? Punong-puno tayo ng programa para sa ating ikalalago. Punong-puno, nananagana yung salita ng Diyos araw-araw. And yet, hindi pa natin na-absorb, hindi na-digest ng mabuti. At dahil hindi na-digest, walang nabibuild sa atin. Kaya ang tawag sa atin, kain ng kain, payat. Tapos tulog ng tulog, puyat. Nakita mo yun? Kung sino pa yung maraming tulog, siya pa yung laging inaantok. Samantala yung kukunti yung tulog, buhay na buhay. Parang simple na kung sino pang yung may pinag-aralan, hindi matututo. Tapos yung walang pinag-aralan, siya pa yung madaling natuto. At ini-enjoy niya yung mga bagay na ipinagtiwala sa kanya ng Panginoon. Ay nakakahiya naman yun. Sa atin na overlearning, sabi ng Biblia, ever-learning but did not come into the knowledge of the truth. Yan ang delikado. Baka hindi natin na-get yung truth. Kaya hindi tayo nag-grow sa ating pananampalataya. Hanggang ngayon, ang motivation natin, nagsusway pa rin tayo dahil sa taas ng ating emotion. Amen. And I hope this will be a great reminder for us. Sabi ko nga, the only God's intention, this is the title, the only God's intention. Ito lang, iksin mo na. The only God's intention for His own people is for them to live holy.
for us to live holy. Be ye holy, for I am holy, saith the Lord of hosts. Amen. We have the handbook. During the Old Testament time, yung mga Israelite, meron silang handbook, the book of the law. The book of Moses na tinatawag din Torah, tinatawag na Pentateuch. Yun yung nandyan, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nandun nakapaloob yung batas ng Diyos. Susundin na lang nila para sila ay makapamuhay ng mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. And yet, hindi pa rin sila mabuhay ng mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. Parang karamihang mga Kristiyano din ngayon! Sinabi na lang, huwag kang patulog-tulog. Kasi pag ikaw ay patulog-tulog sa pansitan, mauubusan ka ng pansit. Huwag mo nga hayaang ipikit yung mata mo. Sabi ko nga sa inyo, yung diablo nandiyan lang sa tabi mo. Huwag mo tignan yung katabi mo, hindi yan. Nandiyan sa pagitan nyo. Ha? Yan yung pag pumikit ka, buhul-buhulin niya yung pilik mata mo, kaya nahihirapan ka ng dumilat. Kahit gusto mong dumilat, gusto mong makinig. Bakit pumipikit ka kasi? Amen? So huwag kang pumikit. Kasama po yan sa pinag-aaralan natin. Kasama yan sa attitude ng pagiging holy. Walang isang taong banal na patulog-tulog at pakaang-kaang. Amen. Holiness the only God's intention for His own people is for them to live holy. Because holiness gives glory. That's the first point. To whom? Holiness gives glory to God. Yun naman yun eh. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay mamuhay na may kabanalan kasi doon natutuwa ang Diyos, doon nag-glorify ang Diyos, doon na masaya ang Diyos tuwing makakakita siya ng isang tao, ng isang Kristiyano na sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga ang tagubilin ni Paul sa mga taga-Roma, mga Kristiyano sa Rome. In Romans chapter 12, ito'y familiar passage. Paulit-ulit yun ang naririnig. Pero minsan parang hindi natin maunawaan. Kaya ngayon uulitin na naman natin. Amen? Romans chapter 12, anong sabi ng Romans chapter 12? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy. The only God's intention for His own people is for them to live holy. Holy because this is the acceptable. This is the only acceptable unto God. The only reasonable, which is your reasonable service. Amen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya ang hirap unawain eh. Alam mo ang kulang? Yung mai-present natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos na banal. Pag sinabing banal, walang kapintasan. Hindi sinasabing perpekto. Kasi wala namang perpekto sa atin eh. Kaya nga ang sabi ni Paul, just present your body. I-offer mo lang yung sarili mo. It's a matter of yung pag-iisip ba na without any reservation.
na ipipresent mo yung sarili mo, wala kang ititira para sa iyo at wala kang ititira para sa pamilya mo, wala kang ititira para sa sanglibutan, wala kang ititira kahit kanino. Ipipresent mo yung sarili mo ng buo sa harapan ng Diyos. Yan ang bagay na pinakamahirap sa isang Kristiyano. Na i-present niya yung kanyang sarili sa Diyos. Kaya nga paulit-ulit, hindi natin maunawaan yung verse 2. No, hindi natin maunawaan na, and be not conformed to this world. Hanggang ngayon, conform tayo sa world system eh. Naapektuhan tayo sa mga nakikita natin sa sanglibutan at para bagang naiinggit pa tayo sa mga taga-sanglibutan. Kaya pag may bagong cellphone yung kapitbahay, gusto rin magkaroon ka ng bagong cellphone. Pag mayroong masarap na ulam yung kapitbahay, gusto mo masarap din ang ulam mo kahit wala ka namang pambili. No? Pagka yung kapitbahay mo, palasugal naman, palainom naman, palaadik naman, kung ano-anong ginagawa, pero parang pinagpapala pa rin ng Diyos. Iniidolo mo pa, gagawin ko yung ginagawa ng taong ito. Na-discover mo, ay, pambihira. Gambling lord pala to. Ang pambihira. Pusher pala to. Ang pambihira. Madaya pala to sa sugal. Ha? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So that, sabi yan, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kaya hindi natin maunawaan yun eh. Doon pa lang sa pagpe-present ng ating buhay sa Diyos, ay sablay na tayo. Are you listening? Sablay na kaagad tayo, hindi na kaagad natin may present yung ating sarili sa Diyos ng buo. May kahati palagi ang Diyos sa atin. Minsan yung ka-textmate mo, naghahati ng oras mo para sa Panginoon. Minsan yung ka-chatmate mo. Minsan yung mahal mo sa buhay. Amen? Minsan yung trabaho mo. Nahati yung ating isipan sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpapresent ng ating sarili sa Diyos dahil sa mga bagay na ito na naka-reserve at the back of our mind. Amen. Kaya pag nagkaroon ng problema, alam niyo yung Kristiyano, malalaman mo kung ganun natin madaling magandang sukatin yung ating pananampalataya, kung anong level na tayo ng ating pananampalataya meron pag meron tayong problema. Kung anong gagawin natin pag may problema tayo. Kung anong reaction natin pag nakarinig tayo ng hindi magandang salita. Malalaman mo kung ano nang level ng maturity mo. Kung meron pa ba talagang kabanalan yung pamumuhay mo, Kristiyano. Amen. Minsan makarinig lang tayo ng biro sa atin. Grabe na tayo mag-react. Ha? Are you listening? Ang bilis-bilis nating mag-react pagka nakakarinig tayo ng bagay na hindi pabor sa atin. Amen. Kapatid, kasama yan sa sinasabi ng Diyos, be ye holy, for I am holy. The only God's intention for His own people is for them to live holy. Because holiness gives glory. Holiness gives glory to God. Kapatid, hindi tayo makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos kung hindi natin maipipresent yung buhay natin na banal sa harapan ng Diyos. Ulitin ko, hindi perpekto. Iba yung pagiging perfect sa pagiging holy. Yung pagiging holy, yung meron ka lang desire sa mga spiritual na bagay. How would you like to read your Bible every day?
Gaano mo kamahal basahin yung Bibliyang yan? Kung ikaw ay naniniwala na yan ay salita ng Diyos, gaano mo siya pinagbubulayan araw at gabi? Ayun ang sabi sa atin ng Biblia. This book of the law, thou shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Gaano natin siya pinagbubulayan? At gaano tayo katagal nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Minsan mas marami ka pang time nakikipag-usap sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Mas marami kang panahong ginugugol sa pakikipag-usap kung kanino man, sa kanegosyo mo, sa saang bagay man, sa trabaho mo. Marami kang ginugugol na oras. Pero ilang oras ang ginugugol natin sa Diyos? Tell me. Ilang oras ang ginugugol mo para makipag-usap sa Diyos? Tingnan mo, yung ginugol mo yung karamihang oras mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo ngayon, alam mo kung bakit naging girlfriend at naging boyfriend mo yan? Kasi madalas kang nakikipag-usap. Amen? Meron tuloy na develop. Di ba? Kaya sabi mo, hindi ako mabubuhay pag wala ka. Paano mo nalaman? Paano mo nasabi yun? Porque kinausap ka lang ng kinausap, na-develop ka lang, tapos ngayon hindi mo na makayang mabuhay na wala siya? Pero nasabi mo na ba yan sa sarili mo, Panginoon, hindi ako mabubuhay na wala ka sa buhay ko? Tapos yung boyfriend, girlfriend mo, hindi ka mabubuhay pag wala? Good night. Paano nangyari yun? Pero ang sisiguraduhin ko sa iyo, pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka mabubuhay. Pero iwanan ka man ng boyfriend mo ngayon, iwanan ka ng girlfriend mo, mabubuhay ka pa rin. Kung merong kang Diyos sa buhay mo. Bakit pag merong isang iniwan ng asawa, iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, nagpapakamatay? Dahil walang Diyos sa buhay niya. Ganun kahalaga yung Diyos sa buhay natin. Kaya nga sinasabi ng Diyos, be ye holy for I am holy. Mamuhay tayong may kabanalan because holiness gives glory to God. Amen. Holiness gets glory. Gives glory to God. Gaano kadalas sa buhay Kristiyano natin na nakakapagbigay tayo ng glory sa Diyos? You think nakakapagbigay ka ng glory sa Diyos habang ako nagsasalita dito, natutulog ka? Ha? Ang gino-glorify mo, kapatid, ay hindi ang Diyos, kundi yung kabaligtaran ng Diyos. Or Diyos-Diyosan. Ha? Hindi mo, minsan ganun. Ay, sinasabi ni Sir Joe kahapon eh. Amen? Yung sinasabi ni Brother Jomar kanina eh. Salamat naman sa Panginoon na merong mga ganung mensahe na buhay o nagre-remind sa kalagayan ni Brother Jomar. No? Dito, medyo passive na siya. At least doon, may nare-revive siya. Kaya ganun. Kaya ako kayo ini-encourage, makinig sa salita ng Diyos. Hindi ko sinabing sa akin lang kayo makinig tayo sa salita ng Diyos. Yan ang purpose ng salita ng Diyos sa buhay natin, for us to live a holy living. Amen. Kasi, ang katamaran ay hindi rin yan kabanalan. Ang katamaran ay kasalanan, actually. Ang katigasan ng ulo ay kasalanan. Amen. Yung mga anak na masuwayin sa magulang, ang pag-disobey nyo, ang hindi nyo pagsunod sa magulang nyo, ay kasalanan. Partial obedience is always disobedience. Yung mamaya-mayain mo, yung nanay mo, tatay mo, pag inuutusan ka, maya na ma. Sandali lang po, ma. Sandali lang po, tay. Yung kasasandali niya, nakalimutan niya na. Anak, bantayan mo yung sinaing, baka masunog. Opo, nay.
Tapos narinig niya habang inaamoy. Nagkakagulo na yung kapitbahay kasi may malakas na naapoy doon sa loob ng bahay. Bakit? Busy sa cellphone eh. Busy sa ML eh. Busy sa kakapanood ng teleserye eh. Ha? Anong pinagkakabisihan natin other than the things of God? Ano? Tell me. Ha? Yung iba sa inyo mga nanay, adik kayo sa teleserye. Nawala nga yung television, nawala yung ABS-CBN, pero yung pelikula nandiyan naman sa cellphone nyo, kaliit-liit, pero tsatsagaan mo. Amen. Hindi pwedeng sililiban ka. Buti pa nga dyan eh. May pagsubaybay ka eh. Uy, anong oras na ba? Wala na akong alam sa mga teleserye ngayon buhat nung nawala na si Cardo eh. Yun lang ang alam kong sikat na teleserye nun eh. Buhay pa hanggang ngayon. Ay, yan ang hindi ko na alam talaga. Biruin mo yan. Hanggang ngayon, buhay pa si Cardo. Hanggang ngayon siya pa rin ang sinusundan mo. Biruin mo yan. Ilang oras yung ini-spend mo para sundan niyang teleserye na yan. Pero nakompleto mo ba yung lesson? The key to success every morning, every 6 o'clock? Ha? Ilang teleserye yung sinusundan mo sa television o dyan sa cellphone mo? Ilang laro ng ML yung kalaro mo dyan? Ilang oras ini-spend mo kakalaro? Ilang oras yung ini-spend mo kaka-TikTok? Ilang oras yung ini-spend mo magpo-post ka ng anumang my day mo dyan? Ilang oras at ilang oras ang ini-spend mo sa Diyos? Tuloy, dahil sa dami ng oras na ini-spend mo dyan sa gadget na yan, hanggang ngayon, Kristiyano ka nang matagal, pero hanggang ngayon, confused ka pa rin. Tatanungin mo yung sarili mo, is it okay for me to be a lesbian? Good night. Ano ka, walang napakinggang salita ng Diyos? Kung pangit, kung masama at kasalanan yung bakla, maging bakla. Eh, ganun din naman maging tomboy, kapatid. Ang katomboyan at kabaklaan ay kasalanan. Tapos tatanungin mo pa, okay lang ba? Sinong nagsabi sa'yo, okay? Okay ka lang ba? Normal ka ba? Ang tanong ko, normal ka ba? Kung normal ka, hindi mo natatanungin, hindi mo na ipa-flaunt yan sa multimedia, sasabihin mo, okay lang ba? Ang naghahanap pa ng sympathizer, maraming magsisimpathizer sa'yo dito, magsisimpathize sa'yo dito, kapatid. Huwag ka dyan maghanap ng sympathizer na mas maraming unbelievers kaysa sa believers. Kaya kung maghanap ka ng sympathizer dito sa gadget na yan, ay marami talagang okay sa'yo. Okay lang yan. Pero pakinggan mo yung testimony ng mga nagsisisi na ngayon. Dating sikat na artista, sikat na singer, biruin mo yun. Dahil sa kasalanan, sisirain mo yung pagkatao mo. Sinabi ng kasalanan, pinagpilitan mo na karang hindi kasalanan. Ayan. Ang pagsisisi, bandang huli, tingnan mong mabuti. Kung ikaw ay bayot ngayon, makinig kang ikaw bayot ka. Tingnan mo mabuti ha. Ngayon, nakaka-alarma talaga eh. Yung mga bakla, padami ng padami at pabata ng pabata. Pabata ng pabata. Nakakita ka na paano niya nalamang bayot siya, nakaliit-liit pa. Ilang taon? Pagkinding-kinding. Musmus na bata. Confused na? Paano nangyari yun? Bakit sila dumadami? Hindi naman sila nanganganak. Sa tingin nyo, walang kinalaman ng Diablo? Trabaho ng Diablo yan dahil ang kabaklaan ay kasalanan. Tingnan mo ang dilema. Ikaw nabayot ka, ikaw lumalaki ka palang nabayot ka. Pag hindi ka nagtino ngayon, tatanda ka, of course, hindi ka makakapag-asawa. Nakakita ka na ba ng baklang matanda?
Yung bayot na pakinding-kinding pa rin. Nung bata-bata ka pa, maayos-ayos pa. Bata-bata pa. Grabing rampa. Nung tumanda, paano ka rarampa? Na-stroke na. Kapatid, ang pangit. Imagine mo yung sarili mo. Hindi ka na nga nakapag-asawa. Wala kang mapuproduce na maayos na pamilya. Lalaki kang mag-isa. Tatanda kang mag-isa. May magtsatsaga sa'yo yung pamangkin mo na mag-aalaga sa'yo. Of course not. Walang pamangkin mo o kamag-anak mo, kapatid mo, magtsatsagang mag-aalaga sa'yo sa pagtanda mo. Pamilya mo lang yung ibibuild mong family na nasa kalooban ng Diyos. Kaya subukan mo lang. Tingnan natin. Ako, medyo may edad na rin ako ng konti. Bagamat hindi halata. Sa buhok lang. Nung araw, naabutan ko pa yan nung yung mga bakla nagtatago, hindi nagpapahalata. May mga kaklase akong alam kong bakla, pero hindi nagpapahalata. Pag tinukso mo, hindi nakikipagsuntukan pa yan. Panindigan niya, hindi. Pero alam mong bayot kasi pag gabi, nagka-transform siya sa gabi. Pero at least nagtatago sila noon. Pero ngayon, pinopromote na nila yung love. Kapatid, hindi yan lifestyle. Kasalanan yan. Kaya dumadami. Kaya nga ganito kalahalaga yung pinag-uusapan nating salita ng Diyos. Pag hindi natin ito na ituro sa ating mga anak na mamuhay sila na may kabanalan, mamumuhay silang suwail sa Diyos. Suwail sa ating mga magulang. Amen. Biruin mo, meron kang anak na lalaki, walang pamilya, tatanda. Walang mag-aalaga sa kanila. Tapos, siyempre, ayaw niya rin ng church. Buti kung wala kang pamilya, meron kang church na ganito. May makakasama ka, wala na yung mga matatanda, pero meron pa rin church. May magmamalasakit pa rin sa'yo. Pero paano ka tatagal sa prinsipyo ng church na ganito kung ayaw mo namang masawa yung kasalanan mo? Amen. Okay lang na nag-iisa basta kasama mo ang Panginoon. Kaysa nag-iisa ka na nga, diablo pa kasama mo. Amen. The only God's intention for His own people is for them to live holy. Yan lang. Because the holiness gives glory to God. And the second thing, holiness gets glory. Yung una, holiness gives glory to God. Holiness gets glory from God and from other people. Yan, babasahin natin yung Romans chapter 12. Yung kadugtong ng talata na yan. I beseech you therefore, in verse 1, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not transformed to this world, but be ye transformed. But be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, drop down to verse number 10. Be kindly affectioned one to another, with brotherly love, in honor, preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one towards another. Mind not high things, but condescend to them
of low estate, be not wise in your own conceit. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. And if it possible, be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Holiness gets glory from whom? From God and from men. Yung mga bagay na binasa natin ay kung paano ka mamumuhay ng merong kabanalan. So that yung mga tao na yan, of course, yung unang-una ang Diyos ang makakakuha tayo ng glory sa Diyos eh. Ha? Tayo yung makakatanggap ng honor sa Diyos. At habang nakakapagbigay tayo ng glory sa Diyos, imposibleng hindi tayo makapagbigay ng glory o honor sa mga tao. Amen? Pero yan yung warning. Yan yung dapat mong iingatan. Yan yung dapat mong gagawin. Sa iyong kapwa Kristiyano, sa ibang mga tao. Kasi sila man ang pupuri sa iyo. Amen? Tignan mo. Kung ikaw ay pasaway na anak, at lagi kang nakikitang pasaway, ano sasabihin ng mga tao? Yung tao na yan, napakapasaway. Yung anak na yan, napakatigas ng ulo. Paulit-ulit sinasabihan, pero hindi natututo. Kaya nga kailangan mong ng holiness. Because holiness gets glory. Amen. Iset lang natin sa ating mind na yan ay command ng Diyos. Be ye holy for I am holy. Kinakailangan nating mamuhay ng merong kabanalan. Kung gusto natin makakuha ng honor mula sa Diyos, makakuha ng glory mula sa ibang tao. Tingnan mo, pag pinagsabihan ka ng ibang tao, masasaktan ka rin naman. Ayaw mong lang pagsasabihan ng masasakit. Ayaw mong napapagalitan. Ayaw mo ng rebuke, ayaw mo ng reproof. Ayaw mo ng correction. Pero, grabe namang pasaway. Grabing pagsuway. Sabi nga na Sir Mike, huwag kang pasaway. Anak, huwag kang pasaway. Bakit? Kasi yung susunod niyan, pass away. Are you listening? Susunod niyan, pass away ka. Dahil ayun man ang pangako ng Diyos sa mga anak eh. Yung anak na masunurin, bibigyan ng mahabang buhay. Pero yung hindi masunurin, yung pass away talaga. Early pass away. Maaga kang mamamatay. Anong gusto mo? Maagang mamatay? O gusto mo ka ng mahabang buhay? Ayaw mo parehas. Amen? Amen? Sinong gusto mahabang buhay ng mga anak taas ng kamay? Parang parehas na ayaw mo eh. Sinong gusto ng mahabang buhay taas ng kamay? Of course, gusto nating mahaba ang buhay. Pero ang tanong ko, bakit ka pasaway? Gusto mo naman pala ng mahabang buhay. Gusto mo ng mahabang buhay, tapos gusto mong patayin sa konsumisyon nanay at tatay mo? Pag namatay yan sa konsumisyon sa'yo, pag namatay sila ng konsumisyon sa'yo, una kang maaapektuhan. Kaya dapat hindi ka nagpapasaway sa magulang mo. Maging blessing ka dapat sa magulang mo. Pampagaan, hindi pampabigat. Amen. Kaya ka nilagay dyan sa tahanan na yan para makatulong sa loob ng tahanan na yan, hindi makapagpabigat. Kung kaya ka nilagay sa church ng Panginoon, full-time man o hindi full-time, para makatulong sa gawain ng Panginoon, hindi magpasaway. Hindi magpabigat. Amen. Amen.
Kapatid, nakita mo naman kung gaano nakaputi yung buhok ko eh. Pumuti na yan sa mga anak ko eh. Pati ba naman ikaw, anak? Nadagdag kong anak. Pati ba naman ikaw, magdadagdag ng puti ng buhok ko? Dahil hanggang ngayon pasaway ka pa rin. Amen. That's why, get this, yung ilagay mo sa may mo, holiness gets glory. Hindi lang holiness gives glory, but holiness gets glory. Makakakuha ka ng pampuri kung meron kang buhay na may ayos. Heaven! Kung maayos yung ating pamumuhay, makakakuha tayo ng papuri mula sa ibang tao. Of course, unang-unang pupurihin tayo ng Diyos. Alam mo kung gaano ka-proud ang Diyos kay Job? Kausap niya si Satanas, nakita mo ba si Job? Nakita mo ba si Job? Walang katulad niya sa ibabaw ng lupa. Ha? Pero ngayon, sabihin ng Panginoon, kakita mo ba si Job? Si Job. Hindi si Job. Nakita mo si Job? Kita mo yon. O, di ba? Nagsuko na ng buhay niya sa Panginoon. O, ano? Ano ngayon? Minsan mapipintasan yung Diyos natin dahil sa atin. Kaya lang naman sumusunod sa iyan kasi pinagpapala mo eh. Diba? Sabi niya kay Job. Pero hindi natinag si Job. Ha? Natutuwa pa rin ang Diyos sa kanya. Sa atin kaya? Natutuwa pa ang Diyos sa atin? Ha? Hindi natutuwa ang Diyos habang ako'y nagsasalita, ikaw ay natutulog. Kung ako nga hindi natutuwa, Diyos pa kaya? Kung ako hindi natutuwa, lalo na ang Diyos. Ay, kapangit kaya na habang nagsasalita, subukan mong magsalita dito. Tapos yung nakikinig sa'yo, sabi, sinisipat ka. Holiness gets glory. Tandaan natin yun. You want glory? You want glory? And besides, sabi ni Paul, tingnan mo in 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. In verse 2, sabi yan, unto the church of God which is at Corinth. Balitan natin. Unto the church of God which is at Caloocan, North Caloocan. To them that are sanctified in Christ, sanctified, na set apart, hinihiwalay ng Panginoon. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ, Jesus called to be saints. Sanctified in Christ Jesus, called to be saints, tinawag para maging banal. Are you listening? With all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ito'y address ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Kayong mga tinawag ng Diyos, sinanctify, sinet apart for God's purpose, God's service. Kayong tinawag, tayong tinawag para maging member ng Christian Bible Baptist Church, North Caloocan Mission. Sabi diyan ni Paul, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. It is an honor, it is a glory from God na tayo itawagin at idagdag tayo sa iglesia ng Panginoon. Local in Caloocan. Amen. So naunawaan niyo ba kapatid, kung gaano kahalaga na tayo ay miyembro ng iglesia ng Diyos? Iglesia ni Kristo, ibig sabihin yung church ng Panginoong Kristo.
Ha? Yung naniniwala kay Kristo kasi yung pangalang Iglesia ni Kristo, hindi naman naniniwala kay Kristo. Ha? Itong naniniwala, ibig sabihin itong church na ito, mga Baptist people ito. Sila naman yung nagpo-promote sa Panginoong Jesucristo. Amen. Tinawag tayo para maging saints, maging banal. Pinaging banal tayo ng Diyos. Inari tayong banal ng Diyos. Sinangtify tayo para tayo ay gamitin ng Diyos sa kanyang napakalawak na gawain. Kaya ang tanong, ano nang ginagawa natin sa Panginoon ngayon? Ano nang testimony meron tayo ngayon sa Panginoon? Salamat sa Panginoon sa mga testimonies na napakinggan natin kanina. Tayo, anong testimony natin sa Panginoon? Matagal ka namang Kristiyano? Ang tanong, anong klaseng buhay na meron tayo sa harapan ng Diyos? Tayo ba ay namumuhay ng meron ng kabanalan? O tayo ay namumuhay ng merong pasawayan? Pasaway. Hindi ko na pasundan yung oras May oras na ba? May time na? Anong gano'n? Okay na? Hindi, tapusin ko na lang. Isa na lang. Number 3 and last. Holiness displays stability. No? The only God's intention for His own people is for them to live holy because holiness gives glory, holiness gets glory, and holiness displays stability. Holiness is the manifestation of a stable mind. Yung kabanalan ay manifesto ito sa isang tao na merong stable ang mind. Merong mind na straight. Hindi yung mind na nagsisway. Yung makikita mo yung word na consistent. Hindi inconsistency ang makikita mo sa kanya. Dahil tingnan mo, sabi ni James, basahin natin yung sulat ni James. Anong tawag ni James sa Kristiyano na merong double mind? O merong unstable mind? O merong inconsistency sa kanyang Kristiyanong buhay? In James chapter 1, in verse 8, the Bible says, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya nga yung holiness displays stability. Pag hindi ka stable, ibig sabihin, double-minded ka. Unstable Kaya nga, sabi niya sa chapter 4, verse 8, Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. You need to purify your hearts. You need to be holy. You need to purify your hearts, ye double-minded. A double-minded man is unstable. And if you are unstable, ibig sabihin, walang holiness doon. Because holiness displays stability. Are you listening? Do you have your stable mind towards God? Meron na ba tayong straight na pag-iisip sa Diyos? Anong commitment meron tayo sa Diyos? Every time you pray, anong pinapanalangin natin sa Panginoon? Every time we read our Bible, paano tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Every time na pupunta tayo sa church, meron pa bang padahilan para hindi tayo makapunta sa simbahan, sa bahay-sambahan, para sumamba sa Panginoon? Every time na makikipag-fellowship tayo sa mga anak ng Diyos, anong commitment meron tayo para sa Panginoon ngayon?
Gaano ka-stable yung ating commitment para sa Panginoon ngayon? Because holiness displays stability. Do you have a stable mind? Sabi dun, a double-minded man is unstable. That's why you need to purify your heart. Ye double-minded. Ibig sabihin yung pagiging double-minded is sin. We need to repent. We need to go back to God. Balikan lang natin kung anong commitment meron tayo sa Panginoon. Ano mang bagay yung bumabagabag sa atin ngayon. Ano man ang problema natin ngayon. Basta tayo ay merong commitment sa Panginoon. Huwag tayong magpapalito. Dapat makita pa rin kabanalan at ang stability sa ating buhay. Amen. I hope the message is clear. The only God's intention for His own people is for them to live holy. How is your living? Paano na yung buhay natin ngayon? Meron ka pa bang bisyo na hindi may suko-suko sa Diyos? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin may suko-suko yung sigarilyo na yan? Yung mga barkada mo na yan sa labas na mga adik, hindi mo pa rin ba sila may suko hanggang ngayon? Yung mga barkada mo sa ML, hindi mo pa rin ba sila may pagpalit sa mga barkada mo sa church? Yung mga barkada mong lagi mong katiktukan, hindi mo ba sila maisuko sa mga barkada mong nagmamahal sa Diyos? Yung pagka-addict mo sa video o ka sa labas, ba't hindi ka na lang umawit ng paawit, papuri sa Panginoon? You start to live a holy life. If you're saved tonight, kung tayo ligtas na, kapatid, ang hamon sa atin ng mensahe ngayon is for us to live a holy life. Amen. Mamuhay tayo na may kabanalan. Tama na yung pamumuhay. Tapos na tayo sa pamumuhay ng sanglibutan. Nakita na natin yung bunga ng pamumuhay ng sanglibutan. Bakit pa tayo babalik doon? Salamat sa testimony ni Brother Jomar. Lagi may nagre-remind sa kanya, ano ang babalikan niya sa sanglibutan? Wala naman. Nothing but destruction. Anong hindi mo maiwanan sa sanlibutan? Pag hindi mo naiwan yan, minsan isang araw, pupunta ka sa destruction. Hindi mo ma-break yung boyfriend mo kasi matagal na kayo, pupunta ka sa destruction. Kayong mga young people, habang nandito kayo, habang bata pa kayo, pag sinasabi natin sa inyo, sinasabi ng Biblia, huwag kang mangliligaw kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag kang magpapaligaw kung hindi ka pa mag-aasawa. Mag-focus ka muna sa pagmamahal sa Diyos. Huwag kung kani-kanino. Huwag niyong I love you ka na, hindi mo pa nga nakita eh. Hindi mo alam, puro filter yung picture na pinapadala sa'yo. Tapos I love you ka na. Kaya nung nakita kayo, gulat ka, ikaw ba? Ikaw ba yan? Kapatid, it's high time for you to grow. It's high time for us to grow. Amen! We need to grow. We need to live a holy life. Because God's intention for His own people is for them to live a holy life. Amen. I hope the message is clear. Parang hindi. Ulitin ko ulit sa pasimula. The only God's intention for His own people is for them to live holy. Because holiness gives glory. Holiness gets glory. And holiness displays stability. I hope the message is clear. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos. Sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga bansa. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message, O God. Please, patuloy po itong palaguin sa puso sa sipa ng bawat nakapakinig po sa amin. Pangunahan mo po kami, salamat. Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. Tawad po sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. In Jesus' name I pray. Amen. Sa bahagi man tayo, kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito,
At hindi natin iwanan yung ating kinatatayuan at makipag-usap tayo sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Kung anumang bagay man ang gusto natin ilapit sa Panginoon, i-commit sa Panginoon sa gabi ito. Ilapit natin sa Panginoon. Dakilang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Napupuri po kami, nagpapasalamat sa natapos po namin paghahayag ng mga banal. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Sana po napatuloy po itong pagpalain sa puso at sa sipan ng bawat isa po sa amin. O God, maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo yung mga salita. O Diyos, alam mo po ang aming puso, alam po ang aming desire. Mga anak mo lumabas sa inyo sa gabi ito, alam mo po ang pangangailangan. O Diyos, nakikiusap po kami, abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin. At ano mo po inilapit niyo yung mga anak ay tinugon niyo nga po, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalhatian po sa inyo. At muli patawad po, Diyos, sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.